Last na to ng lesson in math. So, ito yung effect of changing the values of A, H, and K. Okay? So, start tayo. So, di ba A muna? Si A. So, may dalawang effects yan. So, if A is closer to like 1 and above or 1 below, it is narrow. Ito pala, this is what it would look like in a graph. No? It's more narrow, right? And if A is closer to the value of 0, then it's wide. Okay? Example na to, let's make it an example of, kunyari, ang example niya ay 5x squared. So, magiging narrow siya. Pero, ito, pag negative 5x squared, it's also narrow but na-flip lang siya. Instead na dito, may ganito siya. Ito naman, kunyari, 136. So, it's very wide na. So, ang magiging mukha niya ay ganito. Ano siya mukha. Okay? So, that's how we determine, no? So, mamaya na tayo mapunta sa mga fractions talaga on how we really sunod-sunod siya from widest to narrowest. Bagong marker na to, guys. Hindi na ako naghihirap sa marker. Okay. Okay, so what if naman pina-arrange sa atin ni ma'am, kunyari widest to narrowest. Paano natin gagawin yan? First, of course, let's try to guess kung sino yung nasa narrow side at nasa wide side, di ba? So, of course, sa tingin pa lang ang mga fractions natin, di ba? They are already on the wide side. So, 1/2. Sulat natin 1/2. 3/5. 2/5. Ngayon, titingnan lang natin kung sino yung narrowest sa kanilang tatlo. So, by doing that, we could just turn them into decimals. How do we turn fractions into decimals? Okay. So, tingnan natin, ha? So, ganito lang. Si 1, divide natin siya sa 2. Since wala namang value yan, i-point niya natin. So, pag point, 0 point ano na yan. So, 2. 2 divided by 10 is 5. So, 0.5 to. O, diba? Ito na yung fraction niya. Paano naman kung 3/5? So, same rin. Point natin. So, magiging 0 point, magiging 30. 5 divided by 30 is 6. 0.6. Next. Paano naman kung 2/5? 2, 5. So, point lang natin dito. 24. So, 0.4. So, sa tingin nyo, sino ang pinaka-wide sa kanila? Ito, di ba? Sumunod. So, first. Dagdagan natin ito. First. Second. Third. Oh. Dito na tayo sa taas. Paano naman dito? Oh, halata naman. Ito yung fourth. Kasi 1 lang to. Okay? Ito yung fifth. Ito naman yung 6th. So, ganito yung kanyang mukha. Magiging from widest, diba, to narrowest tayo. So, start tayo kay 2/5 x squared. 1 squared x. 1/2 x squared. 3/5 x squared. X squared. 2 x squared at 10x squared. So, ganyan lang yan kadali. Pag may fraction, you just need to transform it into a decimal para mas madali yung ating pagdedesisyon. Kay H at K na tayo.
So, h, k. It's like x and y lang. Right? So, ito yung formula niya. F over x equal to ax minus h plus k. Okay? So, first, paano kung si h ay nag-change? Ito. Kunyari. So, sinabi na pag h change, ibig sabihin siya lang. Ikukunin natin yung value. So, magiging ang vertex natin ay or ang ating x-intercept, as I say, ay magiging positive 4. Ay, positive 4, 0. Kasi walang k, pero iyanan pa rin natin. So, bakit positive 4? Ito, pag negative dito sa loob, igagawin natin yung value niya opposite to its sign. So, magiging positive 4. Pag nilabas kasi natin yan dyan. Okay? So, next, try natin. Try naman natin kung ganito. So, we are also getting the x-intercept. Okay? Pwede rin x-intercept to kasi si h. X minus 19. So, kunin natin yung vertex. Okay? Ito, magiging negative 7, 0. And, lagi may n. Hindi siya union. Yung union lang ay sa quadratic inequalities gagamitin. I mean, end lang talaga. So, x at, since negative to, gawin natin siyang positive. Yan. Yan na yung sagot. Ay, bakit ganito? Correct. Since 19, di ba? So, 19, 0. Kasi, h, k, x, y. Diba? H. Okay. Naman kung si y yung nagbago. Ibig sabihin si y ay si k. No? K. Bakit y? Dapat. Si y. Right? So, sulat natin na example. Kunyari ay x squared plus 4. Paano yan? Paano natin siya isulat? Sabihin, magiging 0 since h ito to k. Ito, since wala naman siyang parenthesis, skip lang natin yung value niya. So, yan na yung vertex. Okay? Kunyari, isa pa. Minus 4. Oh. Ang vertex niya ay magiging 0, minus 4. Keep lang natin yung sign. Yan lang yung madali. Yung h lang talaga yung ibahin natin. Gagawin lang natin siyang opposite sign nito. Okay? Paano naman kung dalawa? How about when there's two of them now? Oh. H and k changed. Ano yan? X and y. Kunyari, ang f of x ay ayan. Oops, bakit 6 to? Plus. Plus 6 tayo. So, ang magiging vertex natin dito, as I said, yung babaguhin lang natin ng value is yung dito. H. So, magiging, of course, dito ay una. So, 15 at 6. Ayan na yung vertex natin. So, mamaya ko na lang ituro kung paano siya sabihin in sentence form. Pero ganyan siya. Paano naman kung ganito? X plus 16 minus 2 vertex natin magiging negative 16 plus negative 2. Muntik na ako. Negative 2 dapat yan.